Ang Kabataan Express ay hatid sa inyo ng UNICEF. Sa panahon ng halalan, saan nga ba ang lugar ng kabataan? Where will you be on May 14, the day of the elections? May 14, wala pa akong masyadong plans, so hindi ko pa alam kung anong gagawin ko nung May 14. I'll be out of the country. May 14 for elections, I'm not gonna be in the Philippines. I'm gonna be in China. I'll be in Laguna. I'm celebrating my dad's birthday. I think I'll stay bahay lang. Malamang nasa bahay ako, titingnan yung mga kalokohan nangyayari sa elections natin. Mga ganun. Nanonood sa TV. Dapat tunayan na natin na kaya ng kabataan na pumasok sa media. Sa politika kaya? Bumoto ka man o hindi, ang resulta ng halalan ay makaka-apekto sa kinabukasan natin. Kaya naman daw panahon na para kabataan naman ang pumwesto sa Kongreso. Kayo, anong palagay nyo? Panahon ng eleksyon. Sa gitna ng ingay at gulo, isang partido ang nakatuon sa pagsulong ng boses ng kabataan sa Kongreso. Ang kanilang hamon ngayong eleksyon, iluklok ang pinakabatang kongresista sa kasaysayan ng bansa. Out of 236 members ng lower house, wala tayong kinatawan ng kabataan. We have young politicians, pero wala tayong youth political party sa loob ng Congress. Ang premise natin doon ay mas silang nakakaalam ng kanilang mga problema, mas may lalahad nila ang tinig at pananaw ng kabataan. Ngayon na yung panahon para magkaroon tayo ng kinatawan ng kabataan sa ating kongreso. Sigurya! Sigurya! Pero bago ang lahat, ano nga ba itong mga party list na ito? There are two types of representatives and not too many people know about this. The first one is the more familiar one to us. Ito yung mga district representatives. No? Ito yung mga congressmen and congresswomen representing specific districts. Yung pangalawang uri ng mga kinatawan sa House of Representatives ay yung mga tinatawag na party list representatives. Ang ibig sabihin, meron kang pangalawang representative na pwedeng iboto, pero yung representative na yon ay hindi pangalan ng isang individual, kundi pangalan ng isang partido. That is the party list representative. Ang ating patuloy na pagtataguyod ng tinig ng ating mga partido. Ang mga party list ang kumakatawan sa mga marginalized sectors. Ito yung mga underrepresented o hindi gaanong naririnig ang boses sa lipunan, katulad ng mga magsasaka, manggagawa, kababaihan at kabataan. Yung party list representatives kasi, ibang mag-isip yan Matapang sila, hindi sila mga traditional politicians. They are not there for their own selves, but for the constituencies that they represent. No? That's why they ask very difficult questions. Humigit kumulang 50 pwesto sa House of Representatives ang nakalaan para sa mga party list, alinsunod sa nakasaad sa konstitusyon. Pero dahil kakaunti lang sa mga botante ang bumuboto rin ng party list representative, 45% amounted to only 23 party list representatives out of 50. Sa makatwid, yung 27, bakanting posisyon, hindi na-fill up. Sayang. Ang po muli sa mga taga-tondo, sa mga mamayan, huwag po natin kalilimutan sa mga kaporte tulad po natin sa ating mga balota. Kabataan, family. Dito tayo sa isang local sorority ng kabataan. Hindi ginagawa ito araw-araw. Hindi yung process niya, hindi nagbigay ng nag-leafleting, biyat na yung mga leaflets. Hindi nagdidikit ng mga posters ng kabataan party list. At the same time, may massive recruitment drive din ng mga volunteers sa members ng kabataan party list. Init-init Pero okay lang kasi marami na na-recruit. Party yun, siguro kainitan, nakapag-uhaw siya, ganyan, nakaguto minsan since yung kabataan naman, self-sustaining organization, di walang fund, wala tayong pagkain, ganyan. Di sa kanya-kanyang goal sa pagaling ng mga members yung pang-operational expenses. Hindi lang init, uhaw at pagod ang kinakaharap ngayon ng Kabataan Party List. Itinuturing rin nilang banta ang Caravan for Peace and Unity, isang aktibidad ng Armed Forces of the Philippines kung saan nagpupunta ang mga sundalo sa ilang eskwelahan upang magdaos ng forum tungkol sa mga progresibong party list. Nakuna ng litrato ng isang miyembro ng kabataan ang isa sa mga forum na ito.
Yung ginagawa ng military sa ngayon, na sila ay pag-alagala sa mga komunidad, pumapasok sa mga eskwelahan, tinatakot ang mga kabataan, nagkakampanya laban sa mga party list na pinaghihinalaan nilang mga komunista. Hindi kailanman yan naging bahagi ng tungkulin ng mga sundalo. Pag-uusapan yon sa campus, may mga dumating na sundalo, nakabarel, may barel. Yung body language, powerful yun eh. Yung presence nila is itself a message. Bagamat di naman tuwirang binabanggit sa caravan ang partido nila, nakatanggap daw ang kabataan second nominee na si Enrico Almonguera ng sulat mula sa Civic Military Operations Headquarters ng Fort Bonifacio. Kakausapin daw siya at di umano tungkol sa mga subversibong gawain. Ito ay pag-invite sa aking ama. Isama ko sa March 22 araw na ganap na alas 9 ng umaga, ginawa namin na pumunta. At nagsama kami ng media, kaya lang hindi nila kami hinarap. Sa harap ng mga ganitong pagsubok, lalong nagiging determinado ang Kabataan Party List. Yun yung gusto nating patunayan na yung youth idealism, yung youth creativity, youth brilliance, youth dynamism can be infused sa Trapo-dominated Congress. Meron tayong may offer na fresh perspective sa mga problema ng ating bayan na usually na-overlook ng mga matatanda or ayaw nilang tingnan. Malaki ang significance ng kabataan ngayon. Mahigit 45% ng lahat ng mga Pilipino ngayon are 20 years and below. It's a country of young people. Kung magkakaisa-isa at magkaroon ng iisang tinig ang mga kabataan, they can run this country as they should. Pero ganito rin kaya ang pananaw ng kabataang kanilang kinakatawan? Okay lang. Sana yung kabataan, di ba? Basta kailangan. Siguro kailangan kasi sa ngayon, mga sinasabi nga nila, di ba? Ang kabataan ng the future and everything, di ba? So siguro kailangan. It appears to me they're not interested. How many young people read the newspapers? How many young people follow the news? You know, I am sure that they follow Deal or No Deal, Pinoy Big Brother, or the American Idol. I'm certain that they're more interested in the personal life of Chris Aquino than in the policies of the Arroyo government. Naging dominant yung indifference, yung cynicism, yung hopelessness among the youth. Yung ating past experience sa elections na may dayaan, may karahasan, bakit ba kami boboto? We need more leaders na kayang inspire yung kabataan. We need more leaders na pwedeng ipagmayabang ng kabataan. Hindi naman sinasabi ng Kabataan Party List na kami yun. Yun nga lang, gusto namin makatulong, maging katuwang sa politika. Tayo yung magmamana ng lipunang ito. Therefore, kabataan pa lamang tayo, meron na tayong may offer na sagot sa mga problemang kinakaharap ng ating bansa. Kung hindi makialam ang kabataan ngayon, ang kanilang mamanahin ay isang bansang wasak. Isang bansang walang kwenta. Isang bansang walang pag-asa. Paborito ng lahat ang minika ni Rizal, kabataan ang pag-asa ng bayan. Pero hanggang ang maraming kabataan na ipangarap takasan ang problema ng bansa, ayaw makialam, nakadungaw lang sa politikang maaaring magdikta ng kinabukasan. Ang binika ni Rizal ay mananatiling hamon na naghihintay ng ating dugon. Pagduin ng kasaysayan, kabataan!